Apektado na rin po ang mga Pilipino sa Israel sa patuloy pong pambobomba rin ng Iran. Sa video na ibinahagi po sa News 5 ng OFW sa Israel na si Gwen Igne, ipinakita niya ang sitwasyon ng kanyang inaalagaang Israeli. Hindi na po sila nakakababa sa bomb shelter dahil nga sa sunod-sunod na ballistic missile attack. Sa ngayon po'y nakabalik na sa Pilipinas ang 10 OFWs na stranded sa Dubai Airport matapos nga po ang temporary shutdown ng mga major airports sa rehiyon. Nakauwi na rin po ang 18 OFWs at meron pang 17 na uuwi ng bansa. Ayon po naman sa Department of Migrant Workers, aabot sa 2,000 OFW sa Israel ang apektado ng bakbakan. 7 na ang kumpirmadong sugatan, kabilang po ang 2 OFWs na kritikal ang kondisyon ngayon. Voluntary repatriation pa rin ang ipinatutupad sa Israel pero handa raw po ang DMW na idaan sa Egypt ang mga gusto pang umuwi. Nasa 30 OFWs naman ang nasa Iran at ligtas silang lahat. Pinag-usapan namin ni Ambassador Manalo na paghandaan yung repatriation nila eventually. Kaya't naghanda na rin naman tayo sa aspeto na yon na batay rin sa direktiba ng ating Pangulo na iuwi sila at as soon as possible time. Yan po ang tinig ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, naniniwala po si Senate Minority Leader Coco Pimentel na posibleng i-veto ng Pangulong Marcos Jr. ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay at SK elections sa paparating na Disyembre. Ayon po kay Pimentel, sinabi raw ng Pangulo sa huling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na gusto niyang matuloy ang eleksyon bago matapos ang taon. Sa ngayon, pirma na lamang ni PBBM ang kailangan para maging ganap na batas ang panukala na magpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials sa 4 na taon. Ipagpapaliban din itong halalan sa November 2026. Pero habang hindi pa napipirmahan ng Pangulo, tuloy raw ang paghahanda ng COMELEC sa eleksyon. Pero inurong na nila ang voter registration sa Oktubre. Ibinahagi po naman ni Pangulong Marcos Jr. kung bakit niya pinili si Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Sa panayam po one-on-one exclusive ng ating news anchor na si Cheryl Cosim, sinabi po ng Pangulo na gusto niya lang ay ang maging ligtas ang publiko. Dapat daw ramdam ito ng lahat. Ayon pa kay Marcos Jr., mahusay daw si Torre. Pagkaupong araw niya bilang PNP Chief, sinimulan kaagad ni Torre ang programa para sa mas mabilis na pagresponde ng mga pulis. Pero bukod sa pagsugpo sa kriminalidad, inamin po ng Pangulo na isa pa sa kanyang direktiba kay Torre ay ang pagsugpo sa illegal na droga. We still have a drug problem in this country. So, sabi ko, continue to pero yung hulihin niyo yung malalaki. At saka puntahan ninyo yung kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. And we're slowly doing that. Ito ngayon, sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Hindi naman daw dapat ipagkumpara sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte kaugnay po ng binabalak na impeachment case laban sa Pangulo. Sabi ng palasyo, wala naman daw maanumalyang ginasta ang Pangulo sa kanyang budget. Hindi raw niya kagaya si VP Sara na ini-impeach ng Kamara dahil sa hindi may paliwanag na paggastos ng kanyang 125 million pesos confidential fund. Matatanda ang sinubukan ng Duterte Youth Party List na maghain ang impeachment complaint laban sa Pangulo noong Mayo po yan, pero hindi na nga ito natuloy. Wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Meron na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit?
Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samantala po naman, isinugod raw sa Philippine General Hospital si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Maghahating gabi, dalhin daw ho muli sa PGH si Teves. Dinala rin po sa isang pampublikong ospital si Teves kahapon ng umaga dahil sa matinding pananakit ng kanyang tiyan. Una pong sinabi ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na kailangan daw operahan ang kanyang kliyente. Ayon sa isang source ng News 5, sasailalim daw si Teves sa emergency appendectomy. Hindi pa maliwanag kung yan nga ba talaga ang dahilan kung bakit daw muling na ospital ang dating congressman. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at 11 iba pa. FM